para sa bodega. Ayan. Alay, ibitera. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakabalik ngayon dito mga kaspraki. Dahil agad ito. Kasi gagamitin. Kulang na lang dito is yung dito sa may kamaruti ng epoxy. Ayan, smooth na siya mga kaspraki. Sinaw na oh. Senior Pedro. Sirin. Magsunod mo ito, mag-agi kagi mo. Titingin talaga tayo dito sa baba mga kaspakatak. Parang totally bagong-bago talaga siya. Yun. Oops. Engine room mga kaspraki. So medyo malawak pa din siya, no. So ayun yung tubo nasa labas mga kaspakatak. Yan. So fit yan dito. Dito yung nilalagay. Tapos sa loob ng tubo. Yo, what's up mga kaspakatak? Good morning. So yun, walang huli mga kaspakatak. 2 gabi na hindi nakahuli. So pass muna. Kaya dito muna tayo sa bangka, no, update natin yung bangka mga kaspakatak. So ngayon, ayan, bumili kami ng styrofoam para sa bodega. Ayan. Alay, ibitera. Ay, pababa. Alam, mabali. Agad mabali. Hindi nyo mabali. Sige batang. Alright, ito styrobox mga kaspra. Ay, styrofoam na pligo para sa gagawing bodega. Mayroon na to doy. Ito, butang na to. Dari lah. Tuh. Oi. Cable tie? Ha? Cable tie? Tagas? Oh, dagan ta sa kwan. Ha? Unsa may kataas? Asa may gamito nila? Pugong atong screen na itapot hindi malagsakan. Oo, tama. Sige, mato ko sa kwan. Sa Amigor na dagan. Dato sa kwan, no? DIY. DIY lapitan. Mato ko ron. Ayan, konting update lang muna tayo. Inutusan naman tayo. Kakarating lang natin. Kakarating lang natin mga kaspakatak. Inutusan tayo ng boss para bumili nitong styrofoam. Pagdating natin dito, may utos na naman. Ayan. Okay lang. Uli na doy. Ako na yung bala. Ako rin i-intrigo ni mo rin. Akong editono ni mo ron. Ay, editor ko yan mga kaspakatak. Yung bayaw yung mag-edit sa atin. So ngayon, update muna natin saglit itong mga ginagawa nila ngayon. So klaruhin muna natin kung ano yung inuutos mga kaspakatak. Teka lang, palit muna ako ng battery. Baka mabitin tayo. Alright. Iba atra nila. Alright, so ayan, update ko muna kayo dito mga kaspakatak sa bangka. Ginagawa dito kung ano na yung itsura dito. Medyo matagal-tagal din tayong hindi nakabalik ngayon dito mga kaspraki. Dahil yun nga, busy sa trabaho natin, no, sa pag-hauling ng mga ice. Yung maraming isda, tapos kahapon pumunta ako ng Sindangan kahapon mga kaspakatak. Umuwi muna ako doon sa pamilya ng misis, no. Doon pa nga sila, hindi pa nakauwi. So nauna lang ako kasi alam kong maraming gagawin ngayon dito. Sayang din pag hindi tayo nakapag-update o hindi tayo nakapag-vlog. Alright. So kagabi walang huli mga kaspakatak. 2 gabi na hindi nakahuli.
nung isang gabi wala din silang huli, umuwi ng maaga gawa nung napakalakas ng hangin, malalaki yung mga alon mga kaspakatak, kaya umuwi ng maaga, no, mahirap. Wag mo nang pilitin, no. Marami sanang isda, maraming isda pa rin nakita, pero para safe, no, iwasan muna yung wag mo nang pilitin para maiwasan yung disgrasya ba. Kasi mahirap talaga pag malakas yung alon, malakas yung hangin. Delikado, napakadelikado yun sa mga tao mga kaspakatak. So, ngayon dito update ko muna kayo ngayon dito sa bangka. Pinabilisan na talaga ito ni Boss Nanoy para matapos na agad ito. Kasi gagamitin. Tita yun. Ha? Ang tita yun mo? Pagpalusot na yan, nailuno na lang. Bili Oh. magansang ang stipol. Mo jud. Piki man, madungting di sa mo. Guwapo po itong kuhan. Guwapo, sakto naman po, hindi ka halog na. Asa? Kanay mo ang kuhan? Kay? Gibultay? Dili ka halaw, kulang. Kulang? Ito ta sa sultan nung, pero nailuno lang nung. Oo. Pwede rin yapon. Pagkuot-kuot na po niya ni mo na. Di man, kuha man nila, dili naman tuhog na ilon. Ituhog na lang. Nakaman din rin, Palapos. Okay kayo. Tayo. So, hindi sa mga baugur, hindi na ulit son. Nylon na lang pala. So hindi na tayo magbili ng mga kaspakatak, yung cable tie para pang tali dun sa screen. Ilalagyan na kasi ng screen dun sa ilalim. Tapos diyan sa may space na yan, diyan ilagay yung mga styrofoam na binili natin ngayon. So meron na sa hig yung mga kaspakatak, bodega. Pag matapos na mailagay yung screen dyan, lalagyan na siya yung styro, tapos tatakpan ng plywood. Ay, naka-ready na yung plywood. Okay, tapos na dito sa ibabaw mga kaspaki. Wala yung may thinner. Asa gamit yung thinner sa batak? Oh, tawagan ko sila kay. Oh. Pabili tayo ng thinner. Alright. Ayos na dito. Malinis na dito mga kaspakatak. Kulang na lang dito is yung dito sa may kamaruti. Lalagyan ito ng takip dito para higaan na din ng mga tao. No, tapos sahig dyan para sa atong pilot natin. Ito yung pilot house. Manubela, yung manubela niya agad parang ibabalik lang din yun, okay naman yun. Tapos yung steering, yung power steering niya siguro yun lang din kasi okay lang naman yun mga kaspakatak. Yan o, ayos na. Tapos yung mga wirings dito, mag-wirings pa rin tayo dito. Siguro hindi na medyo picky na pag magbili pa tayo ng yung mga boot switch. Tapos sobrang mahal nun. Gamit lang tayo ng mga yung switch na pambahay. Yun lang ang natin. Or depende pa din. Punta tayo ng Dipolog, baka merong mga may tawag out. May pangalan yung mga switch na yan eh. Yung isang piraso lang may pangalan yan. Nakalimutan ko. Maraming benta dun sa Dipolog. So, pwede yun lang din ang gagamitin natin. Lang siya natin sa plywood. I-file lang natin sa plywood ba. Magkwenta muna tayo kung ilang ilaw yung magagamit dito. Saka tayo bibili ng switch. Yung mga ganong switch yung bibili natin para maganda naman sa tignan. Tapos magbili din tayo ng cellphone charger para usa na lang din. Kasi pag yung buo yung bilhin natin mga kaspakatak,
medyo matagalan pa yun ang pagdating, tapos sobrang mahal pa. So para mas makatipid tayo, yun na lang ang gagawin natin. Bilhin lang tayo ng mga switch, tapos ihilira natin, italay ba, para maging mag-aayos naman sa tingnan. Hanap lang tayo ng manipis na plywood, gamit lang tayo ng manipis na plywood. Okay na siguro yung 1/4 na plywood gamitin natin para sa switch, mga kaspakata. Yun. Tapos bili tayo ng voltmeter. Meron namang nagbenta doon sa Dipolog, voltmeter, at saka yung ano na din, yung cellphone charger. Kasi importante na talaga yun, mga kaspakatak. Pag nasa biyahe ka, halimbawa maglobat yung cellphone ng pilot natin, pwede siya makapag-charge. Alright, so yun, maayos na dito. Ito lang muna yung update natin, mga kaspakatak. So balik lang tayo mamaya. Hindi pa ako nakauwi ng bahay, mag-agahan muna ako. Parang nagutom ako, mga kaspaki. Right. Hagdanan. Tingnan muna natin yung mga boys sa ibaba, kung ano na yung ginagawa nila. Nagbatak na sila, mga kaspakatak. Naglalagay na sila ng screen dito sa may ilalim. Ito yung screen, oh, para sa pagbatak ng epoxy. Ayan, smooth na siya, mga kaspraki. Sinaw na, oh. Smooth na yung dingding at saka yung parka sa ilalim. Alright, ayan, nagsimula na silang nagbatak dito. Senior Pedro. Okay, ito na, mga kaspraki, sinimula na. Oh, papalita to, sila Dipolog. Wala na itiner dito. Dito kalula ba? Nawag ta. So first, ano pa yan? First batak pa yan. Tapos yung pangalawa, pangalawa lang yan, mga kaspakatak. Medyo kapalan na siya. So titingnan natin yung mixture ng epoxy. Yan si Ugi, nagmix ng epoxy. Pwede mapil si Kwan? Taplo? Wala, pwede mo. Pwede mo silang lang. Pwede gama de. Hindi ko nila. Kaya napasunod ni. Kamu na kayo? Ayan na lang. Tawagan na ito. Pagpalit niya mo lakir tiner dabe. Asa de mo? Ano nga po mo uli? Yadi ay. May lula day na dia. Nya asa mo mo standby nga hapon mo uli. Mana ra ko dia. Kaya wala na ko'y kwarta, kaya akong kwarta diri. Nag-withdraw gani ko, palit na ko uguan. Nipalit ko pom. Sige.
Magkano na lang ako gi. Ako na yung palit. Upo mo gagarog ko na. Ha? Upo ko garog ko. Kanang Kawayan? kawayan. Walay tao man. Bungko de. Wala gani. Dito kay ko niya nangayog tao. Nya agyari po mga tao diri po nako. Wala po manglakaw. Relax po ni, relax po ba? Pasok ni ginara no. So, si Mana pa ni, lantaw na kukuhan. Si Mana pa yun, patay. Taman Bernis lagi, Bernis lagi, mo aksyon naglinaw. Abot na po ni gadang, mo na po niya siyam-siyam. No, to be. Yang hina ni. Kusog manggod, mag-yelo-yelo man sa mapa. Ayaw. Yellow, brown ba? Yellow, brown. Yan na yung mixture mga kaspraki. Kunti lang yung sirin. Magsunod mo ito, mag-agi kagi mo. Kamor ang kuan sunod kay Mahawas ko lahat, dagang lupulo mo dyan. Alright. So, pulihan na sila. Naubos na yung kay Pedro. Kay Ugi na naman. Sagulagyo na gi. Sa gamay po ng screen po. Oh, si Rick. Sige moy. Gana kayo nagsirin ako dito. Ay, piskoy. Eh? Batang gato. Kulang ipis naman. Palit ako kuan. Thinner, wala may thinner. Dinner. Bili mo na ako ng thinner mga kaspraki. Right, so balik lang tayo mamaya dito. Para may magamit silang thinner. Konti na kasi yung natira dito. Kumay na lang. Alright. So yun lang muna mga kasprakatak. Balik tayo mamaya. Yun mga kasprakatak. Balik na tayo dito.
balik Alindog na naman tayo. So di pa sinaw na. Pasinaw na ni Ogie. Ano na po magkuhan? No? Hmm? Hindi na ta? Ano na may dinner to? Sa mga kaspagatak nagsanding na si Ogie dito. Yan. Oops. Yan. So yun mga kaspagatak. Ang purpose nung styro para hindi sisingaw yung halimbawa pag mayroon ng laman na ice dyan sa loob or isda, hindi agad sisingaw yung lamig, no? Iikot lang yung lamig mga kaspagatak, yung lamig ng ice or yung ano, para yung isda hindi siya madaling masira. Kaya nilalagyan talaga ng styro yung bawat gilid niyan. So magdivision pa yan kasi dalawang butas yan mga kaspagatak. Lalagyan pa yan ng division dito sa gitna. Dito. Maglagay pa ng division dito. So ganun. Tapos doon wala pang ano, wala pang takip doon mga kaspagatak. Wala pang harang. Saka dito wala pang harang. Maglagay pa lang harang dyan. Then dito sa gitna lalagyan din. Pero hindi na siya sagad sa ibabaw. Kumbaga kalahati na lang yung division dito sa ibaba, sa gitna mga kaspagatak. Dito hatiin talaga yan. Yung dalawang budiga hatiin yan. Ayan, naglagay na sila ng styro. Pagkatapos niya tatakpan na yan. Naka-ready na yung ano, yung plywood dyan mga kaspagatak. Nung una nabili nilang lula nung una kay Salong Uno yung mga styro nun mga kaspraki. Yung unang bili na is ano lang di uno yung kapal, kaya nagdoble sila. Pero ngayon nabili natin dos, so, isang ano na lang, isang tapak lang, ano, pinutol-putol. Kinasya talaga sa ano, dyan sa may space ng mga kahoy. Alright.
sa ibabaw mga kaspakatak, tapos na si Pare Marlon. Gawa ng ano dito sa ibabaw. Meron ng katulad lang din ito kay Salong Uno. Meron siyang butas dito para dyan yun ilagay yung ano, yung ilaw. Meron din mga butas-butas dito sa gilid. Maganda na din siya. Okay na din ibabaw. Meron din pag ano, no. So halos magkaparehas lang yung style niya, yung forma nitong kamarote. Magkaiba lang dito sa loob. Kasi yung style ng kamarote ni Salong Uno mga kaspakatak, doon sa may pilot house, nakaangat yun. Kaya naglagay ng hagdanan dito sa may pintuan. Ito flat lang siya. Pero dito mga kaspakatak, maglalagay din dito ng harang, kumbaga division dito sa bandang ito mga kaspakatak. So yun, malapit na. Itong mga ano dito, wala na to. Papalitan natin to. Sabi ni Raisan, yan lang daw yung ipagamit niya, yung mga switch na yan. Pero para sa akin mga kaspakatak, kailangan palitan talaga ng bago. Palitan kasi mag ano ka talaga yan, mag-rewinding ka talaga dito. Mga wirings niya mga kaspakatak. Pero depende lang din. Basta para sa akin mga kaspakatak, talagang ano to, Osborne yun. Tanggalin yung mga lumang wire. Kasi ito wala na to. Ano, taya naman god. Pinalawang na. Pasilip ko na lang sa inyo saglit itong mga nagawa ngayon dito, saglit lang kay may music man, ano, kumbaga recap na lang tayo. Mabilisang update na lang ito mga kaspraki, para hindi mahirapan yung mag-edit dito. Hindi mahirapan ba update lang, konting ano lang, quick update lang, pakita ko lang sa inyo yung mga nagawa ngayong araw dito sa may bangka. So konti na lang talaga siya mga kaspakataklo. Tingnan nyo, kung titingin talaga tayo dito sa baba mga kaspakatak, parang totally bagong bago talaga siya, no, na bangka. Talagang bago siya tingnan mga kaspraki, no. Bago yung kilya niya, yung mga dingding niya, mga parka niya, bagong bago yung mga kahoy. Ayan, pero ang kaloob-looban nito, yung mga ribs nitong bangka mga kasprake, ay ganun pa din, no, hindi siya pinalitan. Bagkos meron pang nadagdagan, no, kasi ano siya gitaparan ba, no, gitaparan ng mga bagong kahoy. Kaya ngayon ito na mga kasprakatak, nagbatak na sila, no, nagbatak na sila ng epoxy, naglalagay na sila ng screen. So first ano pa yan, first batak pa yan mga kaspraki, meron pang screen. So sa susunod na yan, medyo kapalan na nila hanggang sa mawala yung screen mga kaspraki. Dito sa part na to, kung napapansin nyo, merong mga epoxy na yung kulay brown, kulay gray. Yan yung epoxy na ano mga kaspakatak, yung island epoxy, all purpose island epoxy. Yan yung ginamit. Kasi ang epoxy niyan, hindi yan tutulo pagka i-ano mo dyan, iwatak mo dyan. So ginamit nila para sa part na kung saan nagdugtong yung kahoy ba, yung mga tabla, no. Tapos yun mga kaspakatak, yung mga medyo malalim, ginamitan din nila ng itong classic epoxy na to. Alright, grabe yung kanta, oh. Mahag-country na doon lang. Alright, so dito banda mga kaspakatak, hindi pa nasimulan yung
lagay ng screen, no? Medyo nadasok mo ni siguro ang laki ng tubig kagabi mga kaspraki. Tingnan nyo, oh, yung bakas, oh, hanggang dito siguro yung tubig, oh. Lumalim dito mga kasprakatak. Tingnan nyo, oh, hanggang dito siguro yung tubig, oh. Tapos yung mga sagbot, oh, napunta rito sa ilalim. Ayan, mahirapan sila dyan. Kailangan tanggalin yan pag magano sila sa ilalim mga kasprakatak. Kasi sa gabal yan, yung mga kahoy dyan, oh, kunin talaga yan. Ito, mayroon pang punong kahoy na napunta rito, oh. Ang laki, parang nabaon yata ito sa lupa, oh, sa ilalim, oh. Mahirap na yung tanggalin mga kasprakatak, oh. Nabaon sa ilalim. Ayan, kuwan lang pala, mababaw lang pala, oh. So, yun, kunting update lang tayo. Meron na screen dito sa bandang ilalim, nilagyan na ng screen dito. Dadagdagan pa rin dito yan. Ayan, patuloy silang mixing ng epoxy. Pila nakagalon, Ge? Nagamit ron? Isa pa ka? Kapin. Mga dua ikapin. Dua? Dua ikaduhan ni. Mga na dyan, ikaduha ni. Kinuha naman itong uban ko. Kinuha na itong kuwan, ganina usa, buntag. So nakaano na sila ng dalawang pares ng epoxy. Ito yung mga styrofoam na nagamit mga kasprakatak. Sa tingin ko yung mga uno hindi na yan magamit siguro. Pero depende kung magkulang to, wala na ibang choice, gagamitin na lang yan. Itong mga diuno na ito. Sobrang nipis lang kasi pag gamitin to, kailangan i-double mo. Ayan. Right. Iba na tayo mag-vlog ngayon, wala nang putulan. Wala nang putulan para dire-diretso na, tuloy-tuloy na ba? Tuloy-tuloy na yung vlog mga kasprakatak. So dito, akyat tayo dito para matingnan natin yung ilalim. Dito sa loob, mga ginagawa nila dito. O yun, may nanaibong-bong. Natakpan na. Isang gilid. Kaganahan dito mga kasprakatak, yung plywood na ikinabit nila may pintura na. Oh, kabilaan pala yung pintura talaga. Magkabilaan yung pintura. So baba tayo mga kasprakatak, tingnan natin. Yun. Oops. Oh. Malawak din itong itong budiga na itong mga kasproki. Lapad. Kuha na paso. Pagpasibo. So dito mga kasprakatak, lalagyan pa ito ng harang dito. Tapos dito sa gitna, at dito sa likod may harang pa. Kumbaga hatiin itong
Napakalawak na parang isang puliga. Kamusulot. Batay sobra mo lagay kitong kwansyong. Tong. Ah, styro ba? Ha? Sobra lagay kito no. Sobra daw ito siya. Kainian lang malayo. Tumay na na. Eh. Kaning dari di naman ibutangan lagay kwan. Oh, Tangan tangan. no. Okay, anak mo na. Dito parehas ng turistika sa wabago nga. Ang pikas wala bumbungi. Wala. Bumbungan na to anak yun. Aron limpyo yung pikas-pikas ba? Ako tinungan mo ma. Inigo akong naglang ng bumbungan. Wala. To. Skag sa buwa. Ay, taas. Sangko na. Naabot na niya taas po. Putlan Japon eh. Ano na ka magkating siyong? Oh, di anak ko kan di sugay ko kuan dili nang dari ko segunda ko kating. Sa taas ka rin. Gana siya. Dari na ganun Dili ko taas. Sibo naman na. Sibo na pugod eh. Hmm. Dili lang ko. Yan na lang. Dito na lang magputol kasi fit na yun dito si Babaw. Fit na. Ito na yung trabaho. Diretso na cutting. Mga Kasprakatak, dito tayo sa engine room. Ito yung engine room mga Kaspraki. So medyo malawak pa din siya no. Ayun. Tapos meron ng butas para sa kanyang propeller shaft dito. So yung si Salong Uno mga Kasprakatak, hindi yun ginamitan ng tubo. So dito gagamit tayo ng tubo. Kumbaga babalik lang siya sa kanyang dating style, no, na ginagamitan ng tubo. Ayun yung tubo nasa labas mga Kasprakatak. Ayun. So fit yan dito. Dito yung nilalagay. Tapos sa loob ng tubo ilagay yung shafting.
yung propeller shaft. Tapos maglagay na lang siya ng ano yung bushing para hindi magsayad yung shafting sa tubo. So lalagyan na lang siyang magforma ng yung tawag na buyakan. Alright. So ayan, napansin nyo, ito yung mga kahoy, mga ribs na hindi na siya tinanggal, no? Itong mga tabla lang yung yung bago dito mga kasprakatak. Tulad ng sinabi ko, sa labas, titignan natin sa labas, bagong-bago siya. Pero dito sa loob ng bangka mga kasprakatak, yung mga ribs niya ay hindi tinanggal. So ganun pa din, no? So walang nabago dito sa loob. Ayan. Kaya ayun, pero dinagdagan siya ng mga kahoy mga kasprakatak para mas lalo siyang tumibay. So, kung mga kasprakatak, kung gaano siya katibay nung una, mas lalo pang tumibay ngayon. Kasi ang daming mga kahoy na naigdagdag, tapos napalitan yung mga lumang kahoy. Tinanggal yung mga nabulok na, tapos pinalitan ng bago. Alright. So yung butas dyan mga kaspraki ay sa tambotso yan. Siguro ibalik lang yung dating talaga niya dito, plaster yung forma. So parang walang nagbago pa. Itong budiga lang, kasi dati yung budiga dito dati ay tatlo yung butas, tatlo yung division. Ngayon magiging dalawa na lang siya. Pero okay pa rin yan mga kaspraki. So medyo may kalakihan din yung budiga na yan, kakarga pa din yan ng maraming isda. So ilang tonelada yun din ang magkasya dyan, so pwede din yung kahit 100 banyera, kayang-kaya yan mga kaspraki, sa ganyang kalaking budiga. Pwede yan, magkakarga din yan ng siguro mga 80 or 100 banyera ang kayang ikarga itong budiga na to. Napakalaki din. And estimated ko lang yan mga kasprakatak, pero masubukan yan pag makargahan na ng isda. So malapit na, naman ngayon, fish season na, January hanggang April pa yung isda mga kasprakatak. So kaya pinabilisan na talaga ni Boss Nanoy itong bangka na to para magamit na agad. Kasi si Bunso, kawawa talaga mga kasprakatak. Wala siyang maintain na service talaga. Tapos yung mga nagamit niya na service, ang liliit pa. Kaya medyo mahirapan kami, matagalan kami sa pagbaba ng isda. Kahit konti lang yung isda, tagal kailangan talaga ni Bunso ng malaking pagkakarga ng isda. So itong bangka na to, mapupunta to kay Boss Nanoy, tapos yung skip niya, yun ang ibigay kay Bunso. Sulit pa naman yung skip, yung bangka na dinadala ngayon ni Dodoy. Matibay pa yun mga kasprakatak. So ito yung gearbox. Pwede pa to magamit mga kaspraki. Linisan lang to. Okay pa naman to. Ayan, gumagalaw pa. Magalaw pa mga kaspraki. So pwede pa ito. Malambot lang ba? Napakalambot lang. So pwede pa itong gamitin dito. Alright. Engine room mga kaspraki. So medyo malawak pa din siya, no? Ayan. Tapos meron ng butas para sa kanyang propeller shaft dito. So yung si Salong Uno mga kasprakatak, hindi yun ginamitan ng tubo. So dito gagamit tayo ng tubo. Kumbaga babalik lang siya sa kanyang dating style, no, na ginagamitan ng
tubo. Ayun yung tubo, nasa labas mga kasprakatak. Ayan. So, fit yan dito. Dito yung nilalagay. Tapos sa loob ng tubo, ilagay yung shafting. Yung propeller shaft. Tapos maglagay na lang siya ng ano, yung bushing para hindi magsayad yung shafting sa tubo. So lalagyan na lang siyang ano, magporma ng yung tawag na buyakan. Alright. So ayan, napansin nyo, ito yung mga kahoy, mga ribs na hindi na siya tinanggal, no? Itong mga tabla lang yung yung bago dito mga kasprakatak. Tulad ng sinabi ko, sa labas, titignan natin sa labas, bagong bago siya. Pero dito sa loob ng bangka mga kasprakatak, yung mga ribs niya ay hindi tinanggal. So ganun pa din, no? So walang nabago dito sa loob. Ayan. Kaya ayun, pero dinagdagan siya ng mga kahoy mga kasprakatak para mas lalo siyang tumibay. So kung ano mga kasprakatak, kung gaano siya katibay nung una, mas lalo pang tumibay ngayon. Kasi ang daming mga kahoy na naidagdag, tapos napalitan yung mga lumang kahoy. Tinanggal yung mga nabulok na, tapos pinalitan ng bago. Alright. So yung butas dyan mga kaspraki ay sa tambotso yan. Siguro ibalik lang yung dating ano talaga niya dito, plaster, yung forma. So parang walang nagbago pa. Itong budiga lang, kasi dati yung budiga dito dati ay tatlo yung butas, tatlo yung division. Ngayon magiging dalawa na lang siya, pero okay pa rin yan mga kaspraki. So medyo may kalakihan din yung budiga na yan, kakarga pa din yan ng maraming isda. So ilang tonelada yun din ang magkasya dyan, so pwede din yung kahit 100 banyera, kayang-kaya yan mga kaspraki. Sa ganyang kalaking budiga, pwede yan. Magkakarga din yan ng siguro mga 80 or 100 banyera ang kayang ikarga nitong budiga na to. Napakalaki din. Estimated ko lang yan mga kasprakatak, pero masubukan yan pag makargahan na ng isda. So malapit na. Naman ngayon, fish season na, January hanggang April pa yung isda mga kasprakatak. So kaya pinabilisan na talaga ni Boss Nanoy itong bangka na to para magamit na agad. Kasi si Bunso, kawawa talaga mga kasprakatak. Wala siyang maintain na service talaga. Tapos yung mga nagamit niya na service, ang liliit pa. Kaya medyo mahirapan kami, matagalan kami sa pagbaba ng isda. Kahit konti lang yung isda, tagal kailangan talaga ni Bunso ng malaking pagkakarga ng isda. So itong bangka na to, mapupunta to kay Boss Nanoy, tapos yung skip niya, yun ang ibigay kay Bunso. Sulit pa naman yung skip, yung bangka na dinadala ngayon ni Dodoy. Matibay pa yun mga kasprakatak. So ito yung gearbox, pwede pa to magamit mga kaspraki. Linisan lang to, okay pa naman to. Ayan, gumagalaw pa magalaw pa mga kaspraki. So pwede pa ito, malambot lang ba, napakalambot lang. So pwede pa itong gamitin dito. Alright. So yun lang muna mga kasprakatak, ang update nito bangka ngayon, So balik tayo bukas. So magiging dito mga kasprakatak. Medyo hindi tayo parating nagpupunta rito
gawa ng busy tayo doon sa ano talaga sa bangka kasi panahon ng hulihan ng isda ba. Daming huling isda na tuloy-tuloy na yung kan. Ngayon lang hindi nakahuli. Dalawang gabi, no? Kagabi at saka nung isang gabi, walang huli talaga kasi mga kaspakatak, tingnan niyo yung panahon, no? Napakapangit ng panahon, malakas yung hangin. Kaya naman lumalaki yung alon. So mahirapan sila sa pag-arangkada doon mga kaspakatak. Maniobra. Maraming isda, mayroong isda talaga daw na nakikita yung mga kapitan natin, no, sila Boss Nanoy. Ang sabi nga niya, marami pa ding isda. Kaso nga lang yung ano panahon napakapangit. Mahirapan sila sa pag mga kaspakatak, pag trabaho pagka ganitong sitwasyon ng dagat. So mamayang gabi, ang sabi ni Boss Nanoy, susubukan pa din daw nila, no, kung baka naman kakayanin lang, so pwede pa din. Basta mag-ingat lang, sabayan lang ng dasal at pag-iingat, no, sa laot kasi yung disgrasya pangasar na ba. Kaya ingat lang. Kaya naman yan dati nung mga unang panahon, kahit malalakas yung alon, malakas yung hangin, malaki yung alon, nakayana naman. So ano lang talaga, doble ingat lang, no? Ganyan naman talaga yung pangingisda. Alright, so hanggang dito lang muna mga kaspakatak, itong update natin sa bangkang ito ginagawa, no? Ilang araw na lang ito matapos yung budiga na yan. Sa tingin ko yan na lang siguro yung hinihintay na matapos yan, saka yung dito sa ilalim yung pagbatak nila Uge at saka ni Pedro, yung pagbatak nila sa may mga parka. Pag matapos na yan, okay na. So tuloy-tuloy na ito kasi nagkahiwalay na sila, no? Merong nagtrabaho doon sa ilalim, tapos dito sa budiga si Pare Marlon at saka si Busyong, no? Pag matapos na yan, siguro ibaba na ito mga kaspakatak. Si Boss Nanoy lang makapag-decide nito kung kailan. Siyempre ibaba ito pag matapos na, no? So hindi na ito mga kaspakatak, hindi na tayo maggamit ng bangka na maghila pa nitong bangka na kasi napakadelikado yun. So magrenta na lang ng heavy equipment, yung siguro bako or bulldozer para pagbaba nitong bangka para iwas disgrasya. Mas mabuti yung ganon mga kaspakatak para maiwasan yung disgrasya tulad nung kay Salong Uno, may taong na disgrasya nun. Pinsan ko na nabali yung niya mga kaspakatak, yung bukton ba. Pero okay na sa ngayon, wala problema, ayos lang. Dagan para sugnod og litson mga kaspakatak, baka naman merong mag-donate ng paralitson dyan. Dami pang kahoy, pagkatapos ng ibaba natin itong bangka, pwede pa tayong mag-litson. Sana may mga blessings pa tayong darating mga kaspraki. Sa may gusto lang namang mag-donate. Tulad na kay Bailito. Thank you talaga Bailito sa sa pagbigay mo ng paralitson nung pagsapit ng bagong taon, nagpalitson kami dito. Yun. Right. So yun lang muna mga kaspakatak. See you na lang sa next video. Bukas balik tayo dito para makita nyo yung trabaho dito mga kaspakatak. That's all. See you na lang sa next video.